Hindi kayo tumigil. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Imagine myself cutting his head. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin ay Romualdez. lumabas No joke. na tumatanggap siya ng tseke mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya She may nila. not like my answer. She may not like how I answer. But Itong I am pamilya answering. nito, kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pirma ka ng waiver, naduduwag, nababahag ang buntot. Itong Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. But myself cutting his head. Yan bang mga gawain na yan, ginawa ni Lisa Duterte? Eh yan ba ang gawain ng isang taong dapat manatili? House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Kung ikukumpara mo siya sa mga previous vice president, kahit sila ay oposisyon, hindi nila ginawa yan. Di ba oposisyon si Binay? Di ba oposisyon si Leni Robredo? Nakita mo bang ginawa nila yung ganyang klase mga threats? Kahit sila ay oposisyon, kahit sila ay may reklamo sa presidente, walang ganyang threats. Boss mo pa rin yun technically. Di ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit kailangan mo pa sabihin na, oh, nabudol niya ako. Ini-encapsulate siya ng isang salita. Unhinged. Unhinged siya. Kaya baka kinakailangan niya ng kaunting counseling. Baka meron siyang mga personal issues na hindi na-resolve. Simula na siya ay bata hanggang lumaki. Diba? Dahil parang absentee father yung kanyang tatay. Para yung kanyang mga anger issues, yung kanyang mga pagiging unhinged, ay medyo maproseso. Sabi nga ng paborito kong philosopher, Greek philosopher, si Heraclitus, character is destiny. Ibig sabihin, kung ano yung character niya na nakikita, yun yung kanyang kinabukasan. At medyo yung ganyong nakikita niya o pinapakita niyang character at yung kanyang kinabukasan ay nakadikit sa kinabukasan ng bansa. Tatanungin niyo ang inyong sarili kung yan bang ang mga gawain na yan na ginawa ni VP Sara Duterte, eh yan ba ang gawain ng isang taong dapat manatiling vice presidente? Ibig sabihin, huwag natin tingnan isa-isa o hiwa-hiwalay yung mga iba't ibang isyong ginawa niya. Tingnan natin yung kabuuang litrato na namuo dito at tama bang manatili bang vice presidente? Papayag ba tayo? Again, akusasyon to, no? Okay ba sa atin na yung isang mataas na halal ng ating pamahalaan, vice presidente, tumatanggap pala ng pera galing sa mga drug lords? Okay ba sa atin yan? Clearly, mali yun, di ba? Again, akusasyon pa lang yan. For all we know, baka naman hindi totoo. Pero yun pa lang dapat maliwanag sa atin. Dapat maklear ng vice president yung kanyang pangalan. Number 2. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Okay ba sa atin na yung vice presidente, basta-basta lang kumukontak ng mamamatay tao, isang assassin para patayin yung presidente? Again, hindi kailangan bumoto ka kay BBM, hindi kailangan pan ka ni Sara Duterte para makita na merong mali doon. Kahit sang anggulo mo tingnan, mali siya. Number 3. Yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. Kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Okay ba sa atin na isang opisyal ng gobyerno hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag kung saan napunta yung milyong-milyong confidential funds?
Ang pinag-uusapan dito, ang kine-question na halaga ng confidential funds, hindi bababa sa 600 million. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Honorable Rosas, you may proceed. Madam Chair, ayaw tayo sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at sa harap ng publiko. Ng kabuuan ng pagkatao niya at yung lahat ng ebidensya na gusto nilang i-present, hindi talaga siya fit maging vice-presidente ng bansa. Yung accumulation ng unexplained wealth, yung involvement niya sa extrajudicial killings, yung malversation or hindi wastong paggamit ng pera ng taong bayan at pinag-uusapan natin dito milyon-milyon. Marami nagsasabi, 100 millions lang naman yan ang confidential fund ng presidente, bilyon. Huwag po natin ilihis ang usapan. Ang pinag-uusapan dito, binigyan ng pagkakataon si VP Sara na mag-execute ng mga programa para sa taong bayan. 600 million pesos mahigit as Vice President, 100 millions as Secretary of Education. Paano niya ginastos yung pondo? Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Lahat ng ebidensya na nilalatag nila, sinasabi, hindi siya fit bilang Vice President. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si Base sa mga nakita natin na asal niya, ito ba ay karapat-dapat maging vice-presidente ng Pilipinas? I, Sara Zimmerman Duterte. Kasi tatandaan natin, ang vice-presidente ng Pilipinas, kahit na anong mangyari na hindi maganda sa ating presidente, siya ang maluluklok bilang presidente ng Pilipinas. So, pag nakita mo, ano yung pinakita niyang asal? Di ba? Hahukayin daw niya si President Marcos Sr. sa kanyang libingan at itatapon sa West Philippine Sea. Pupugutan daw niya ng ulo si President Marcos. Papapatay daw niya si President Marcos at si First Lady Lisa Marcos. Lahat yun, pag makikita mo, at yung asal na nilabas niya, nung pinagmumura niya lahat, tapos ilang beses, pag naobserbahan mo, may diferensya sa pag-iisip. Ako, hindi naman tayo doktor sa pag-iisip, pero alam natin yung may diferensya at wala. Ito po, sa lengguwahe ng ordinaryong Pilipino, may topak. Hindi yan trabaho Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Yan, masasabi nating unfit siya to hold public office. Kung titingnan mo yung buong karakter niya at pag-ukupa niya ng posisyon ay hindi talaga siya karapat-dapat bilang tao. Imagine myself cutting his hair. Pupugutin niya yung ulo ng presidente, nag-mimic pa nga siya, di ba? With illustration pa nga, with action. So, those things actually add up. Kung katanggap-tanggap ba yun sa'yo? Alam ko, ang Pilipino ayaw na ng ganong klaseng pamumuno. The Filipinos are intrinsically religious eh. We values yung human life. Yung standard ng Pilipino sa pagpili ng ating mga pinuno, dapat ay ma-maintain natin, may pakita na ito'y hindi lang ito'y expectation sa isang publiko. Ito'y manifestation at refleksyon ng kultura ng Pilipino, which is maka-Diyos, makakalikasan, makatao. Unprofessional lang. Yeah. Yun lang, parang it's wrong din. Parang thing na hindi dapat ginagawa ng officials natin. Hindi maganda yun. Resultic yun eh. Resultic, wala nang ginawa kundi mamasyal sa pambansa.
Hindi mo na po kailangan magsabi pa ng mga ganong comments pa sa mas nakakataas sa higher government. Kung alam na po natin, evident na po na mali na po yung ginagawa, mas okay na po siguro mag-step down na rin. Sinimulan na po kasi ang proseso na yan. Kaya pa dapat po talaga na humarap po siya sa proseso. Kasi nga, plataforma din yan sa buong bansa na i-depends ang sarili mo. Raise your right hand. Hindi ito Senate Impeachment Court. This is a People's Court where not only hindi lang ang Vice President ang mahahatulan na convicted or acquitted, pati ang mga senator judges ang mahahatulan ng taong bayan ng convicted or acquitted. Convicted ka kung malinaw na malinaw ang ebidensya, kung mahirap gisingin ang gising, mahirap pag nagbubulag-bulagan sila, taong bayan na ang mag-convict sa kanila.